Welcome sa Storytime with Miss GK. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ikukwento ko ang buhay ko. Sa paraang parang inaamin ko na rin sa sarili ko ang mga pagkakamali ko. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sheila. 39 years old. Isa akong abogado. Kilala sa larangan ko. May sariling pangalan, may sariling firm, at may respeto ng karamihan. Sa papel, masasabi mong kumpleto ako. Pero ang totoo, ako yung babaeng iniwan. May asawa ako noon, si Mateo. Hindi siya mahirap mahalin. Matalino siya, maayos kausap. At nung una, akala ko, siya na yung lalaking makakasabay sa mundo ko. Pero habang ako ay pataas ng pataas sa career ko, siya naman, parang naiwan. Hindi ko napansin kung kailan nagsimula ang lamat. Siguro, nung mas pinili kong pumasok sa opisina, kahit anniversary namin. O nung mas naging priority ko ang mga kaso kaysa sa sarili naming pamilya. O baka nung hindi ko siya nabigyan ng anak. Hindi ko siya masisisi kung yun ang dahilan niya. Pero hindi ko rin matanggap na ipagpapalit niya ako sa babaeng kabaliktaran ko. Simple, laging nasa bahay at handang ibigay ang oras na hindi ko naibigay. Hanggang sa isang araw, umuwi siya at diretsahan niya akong sinabihan. Pagod na ako, Sheila. Gusto ko na ng buhay na hindi umiikot sa trabaho. At ganun lang. Para akong kliyenteng natalo sa kaso. Walang laban. Walang api. Hanggang sa nalaman ko na lang na magkakapamilya na sila ng babae niya. Pagkatapos ng hiwalayan namin, naging tahimik ang bahay. Masyadong tahimik. Ang tanging kasama ko na lang ay si Aling Rosa, ang kasambahay naming matagal na sa amin, at si Mang Tonyo, ang driver kong halos tatay ko na kung ituri. Pero tumatanda na rin si Mang Tonyo. Isang umaga, lumapit siya sa akin. Ma'am Sheila, baka pwede na akong magpahinga. Hindi na kaya ng katawan ko. Ngumiti ako, kahit may kurot sa dibdib. Deserve mo na, Mang Tonyo. Salamat sa serbisyo mo. Hindi ko alam, sa simpleng pag-alis niya, may kapalit palang darating na babago sa buhay ko. Ilang araw ang lumipas, nagrekomenda si Mang Tonyo ng papalit sa kanya. Anak ng kumpare ko, ma'am. Mabait yun, maaasahan, at marunong rumespeto. Hindi na ako nagtanong-tanong pa. Pagod na akong magdesisyon sa buhay ko. Ironically, bilang abogado. At doon ko unang nakita si Norma. 26 years old. Matangkad. Malinis tignan. May kakaibang kumpiyansa sa sarili. Kahit simpleng polo lang ang suot niya. Hindi siya yung tipong mapapalingon ka kaagad. Pero may something sa kanya na hindi mo may paliwanag. Good morning po, ma'am. Sabi niya. Sheila na lang. Sagot ko. Diretso ang tono. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiti na parang hindi takot sa akin. Hindi tulad ng iba. Sa mga unang linggo, normal lang ang lahat. Hatid sundo, tahimik na biyahe. Paminsan-minsan, nagtatanong siya kung okay lang ba ang aircon o kung gusto kong magpahinga muna bago bumiyahe uli. Professional siya at may distansya. Pero napansin ko,
May kakaiba sa kanya. Hindi siya takot makipag-usap, pero hindi rin bastos. Marunong siya magbiro sa tamang timing. Isang gabi, pagod na pagod ako galing korte. Nawalan ako ng isang malaking kaso. Isang bagay na bihira mangyari sa akin. Tahimik lang ako sa likod ng sasakyan hanggang sa bigla siyang nagsalita. "Ma'am, kahit gaano ka kagaling, hindi lahat ng laban panalo. Pero hindi ibig sabihin nun, talo ka na." Napatingin ako sa rearview mirror. Nahuli niya ang tingin ko at ngumiti siya. "Baka kailangan mo lang po ng pahinga." Hindi ko alam kung bakit, pero napatawa niya ako. Matagal na. Simula nung huli ako natawa ng gano'n. Simula noon, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin. Mas napapansin ko na siya. Yung paraan ng pagsagot niya. Yung simpleng pag-aalala niya kapag hindi ako kumakain. Yung mga hirit niyang corny, pero somehow, tumatama. At sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging komportable ako. Masyadong komportable. Hanggang sa isang gabi, late na kami umuwi. Pagbaba ko ng sasakyan, medyo nahilo ako. Pagod, puyat, at gutom. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong niya. Bago ko pa masagot, nahawakan niya ang braso ko para alalayan ako. At sa hindi ko maintindihan ang dahilan, hindi ko agad inalis. Nagkatitigan kami. Sandali lang, pero parang may kung anong dumaan. Isang bagay na hindi dapat. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Agad akong umiwas. "Okay lang ako." Malamig kong sabi, kahit kabaliktaran ang nararamdaman ko. Pero habang papasok ako ng bahay, hindi ko maalis sa isip ko yung tingin niya. At doon ko unang naramdaman ang takot. Kasi alam kong hindi na ito normal. At mas lalong hindi ito tama. Hindi na ako nakatulog na maayos nung gabing iyon. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang tingin at sa isang simpleng hawak. Nakakatawa, no? Sa dami ng taong dumaan sa buhay ko, mga lalaking may pangalan, may estado, may kayang ipagmalaki. Hindi ako kailanman natakot sa nararamdaman ko. Pero ngayon, isang driver lang ang gumugulo sa isip ko. Kinabukasan, mas maaga akong bumaba. Gusto kong kontrolin ang sitwasyon. Gusto kong ipaalala sa sarili ko kung sino ako at kung ano lang siya sa buhay ko. Pero pagpasok ko sa kotse, nandun na siya. Maayos, malinis, nakangiti. "Good morning, ma'am," sabi niya. "Good morning." Tugon ko. Tahimik ang biyahe namin. O siguro, ako lang ang tahimik. Kasi siya, paminsan-minsan, may binibitawang mga simpleng kwento. Mga bagay na wala namang kinalaman sa mundo ko. Pero nakikinig ako. At hindi ko napansin. Napapangiti na pala ako. "Ma'am, kumain na po ba kayo?" Tanong niya habang nakahinto kami sa traffic. "Hindi pa. Mamaya na lang." Sagot ko. Sanay na ako sa ganung routine. Sumulyap siya sa akin. "Hindi pwede yan, ma'am. Baka kayo mag-collapse. Hindi yung mga kalaban niyo sa korte." Napairap ako. "Bakit ba? Concerned ka na masyado." Ngumiti siya.
Driver niyo po ako. Kasama na sa trabaho ang mag-alala. Hindi ko alam kung bakit, pero may init akong naramdaman sa dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. At habang tumatagal, mas nagiging natural ang lahat. Minsan, hinihintay ko na ang biyahe pa uwi. Hindi dahil gusto kong umuwi, kundi dahil alam kong nandun siya. Minsan, sinasadya kong magtagal sa loob ng sasakyan. Kahit nakaparada na kami. Para lang makausap siya. Para lang matawa ulit. Ma'am, pwedeng magtanong? Sabi niya, isang gabi. Nasa parking lot na kami. Tahimik. Walang ibang tao. Ano yun? Bakit po kayo laging parang pagod? Napatingin ako sa kanya. Hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa paraan ng pagtatanong niya. Hindi mapanghimasok, pero direkta. Napangiti ako ng mapait. Ganon talaga kapag abogado. Umiling siya. Parang sa nakikita ko po, hindi po. Tahimik ako. Hindi ako sanay na may nakakabasa sa akin. Pero siya, parang nakikita niya yung mga bagay na matagal ko nang tinatago. Iniwan po kayo, no? Parang may kumalapit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. O baka, halata lang talaga ako. Hindi mo na kailangan malaman yun. Malamig kong sagot. Tumango siya. Okay po. Pasensya na po. Tahimik ulit. Pero bago ako bumaba ng sasakyan, narinig ko siyang magsalita. Sayang siya. Napahinto ako. Ano yun? Yung lalaki nang iwan sa'yo. Diretso niyang sabi. Hindi niya alam kung anong iniwan niya. Hindi ko inaasahan. Hindi ko hiningi. Pero tumama. Pagpasok ko ng bahay, hindi ko maalis yung sinabi niya sa isip ko. Sa unang pagkakataon, matapos ang hiwalayan namin ni Mateo, may nagsabi sa akin na may halaga ako. Hindi bilang abogado, hindi bilang provider, kundi bilang babae. Doon nagsimula ang lahat. Yung mga simpleng usapan namin, naging mas personal na. Yung mga biro niya, naging mas makahulugan. At yung distansya namin, unti-unti nang nawawala. Mula sa gabing iyon, hindi lang basta gulo ang naramdaman ko. At mas kinatakutan ko yun. Kasi alam kong sa pagkakataong ito, hindi na ako sigurado kung kaya ko pang pigilan. Dahil may mga sandali, ramdam mo na may ibang ibig sabihin ang bawat kilos namin. At kahit anong pilit kong iwas, ako rin mismo ang bumabalik. Isang gabi, naramdaman ko lahat ng pagod sa buhay. Habang pauwi kami, bigla ako nagsalita. Norman, pwede ba huwag muna tayo umuwi? Napatingin siya. Bakit, ma'am? May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang huminga sa nakakapagod kong buhay. Sige, ma'am. May alam akong lugar. Pagkasabi niya noon, ay pumikit na ako. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako sa sasakyan. Nagising na lang ako nang nakatigil na kami. Pagmulat ko nga, ay nasa harap na kami ng isang dagat. Bakit mo ako dinala dito? Di ba gusto mong huminga, ma'am? Dito, makakahinga ka mula sa mga iniisip mo. Ngiti niya. Hindi ko alam
Pero parang kinilig ako sa sinabi niya. At doon ko na-realize, matagal na pala nung huling punta ko ng dagat. Lumabas ako. Amoy ko agad ang simoy ng dagat. Malayo kami sa syudad. Amoy na amoy ko ang sariwang hangin. Ang bawat hampas ng tubig, parang musika sa tenga ko. Kaya naman, hindi ko maiwasang ngumiti. Umupo kami sa hood ng sasakyan at nilabas niya ang inumin namin. Hindi ko alam kung paano siya nakabili ng inumin namin. Pero dahil siguro sa pagod ko, hindi ko na namalaya na bumili siya ng inumin habang papunta kami sa dagat. Masarap uminom sa harap ng dagat, ma. Sabi niya. Salamat. Tanging sagot ko nang iabot niya ang isang bote ng alak. Habang lumalalim ang oras, napapasarap ang kwentuhan namin. Hindi na namin namalayan ang oras. Hindi namin namalayan. Halos paubos na pala yung binili niyang inumin. Noong mga oras na yun, hindi ko naramdaman na driver lang siya. Pakiramdam ko, nakahanap ako ng isang kaibigan. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon na may katahimikan sa pagitan namin. Habang pinagmamasdan ko yung dagat, ang daming pumapasok sa isip ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na hinawakan niya ang kamay ko. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na inalis. Sheila. Unang beses niyang tinawag ang pangalan ko nang walang distansya. At doon ako tuluyang bumigay. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pagod na akong magpigil. Pagod na akong maging matatag. Pagod na akong mag-isa. Naramdaman ko na lang, unti-unting naglapit ang mga mukha namin. Sandali akong napapikit. Mula nang hiwalayan ako ng asawa ko, ngayon lang ulit ang karamdam ng halik. Isang halik na punong-puno ng emosyon. Isang halik para maramdaman kong may isang taong andyan lagi para sa akin. Okay lang ba? Huwag na tayong umuwi. Parehas tayong nakainom. Baka mapaano pa tayo sa daan. May alam ka bang hotel dito malapit? May alam akong malapit. Gusto mo ba doon? Tanong niya. Oo. Doon na tayo magpalipas ng gabi. Wala naman akong opisina bukas. Sige. Sambit niya. At dali-dali siyang nag-drive papunta sa sinasabi niyang hotel. Kaya naman, pag check-in namin, pumasok na kami sa kwarto. At doon, tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na ididetalye pa ang lahat. Basta nung gabing iyon, nangyari ang lahat. Sa gabing iyon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ko ulit na buhay ako. Hindi bilang abogado, hindi bilang iniwang asawa, kundi bilang isang babae. At ang gabing iyon ay punong-puno ng mga emosyon namin. Hindi ko na inisip kung anong estado namin. Ang mahalaga lang sa akin nung mga oras na yun ay ang mga sarili namin. At alam namin na masaya kami sa isa't isa. Habang nasa sakyan kami pa uwi, magkahawak kamay lang kami. At hindi na ako naiilang doon. Dahil mag-iinarte pa ba ako pagkatapos ng nangyari? Baka sa mga mukha namin ang saya nung araw na yun. Masaya akong makita kang masaya. Ngumiti ako sa kanya. Yun ay dahil sa'yo. Alam mo, mas maganda ka talaga pag tumatawa ka. Sambit niya. Salamat sa'yo.
Ikaw ang dahilan ng pagtawa ko. Sagot ko naman. Sa daan, buong biyahe lang kaming naghaharutan. At doon, pakiramdam ko, muli akong bumata. Muli akong naging dalaga. Sheila, ano na tayo ngayon? Bigla niyang tanong. Sandali ako natahimik. Pero hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Akin ka na. Sagot ko. Akin ka na rin. Pagtatanong niya. Bakit? Ayaw mo ba? Pagbibiro ko. Siyempre, tatanggi ba ako sa maganda kong amo? Biro niya uli. Ikaw talaga, kahit kailan puro kakalokohan. Alam ko naman, mahal mo ko. Mahal mo din naman ako, di ba? Oo naman. Mabilis niyang sagot. Sabay halik niya sa akin. Simula noon, naging lihim ang mundo namin. Sa loob ng sasakyan, doon kami pinakakomportable. Doon kami nagiging totoo. Hindi niya ako idobliga na ipagsigawan ko ang relasyon namin. Dahil sabi niya, nahihiya siya. Lalo na pag iba ang magiging tingin ng tao sa relasyon namin. Gusto niya ipagmalaki ang relasyon namin pag may napatunayan na daw siya sa buhay. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko maiwasang kiligi. Ramdam kong hindi niya ako ginagamit. Dahil kahit kami na, andun pa rin ang respeto niya sa akin bilang amo niya. Pero pag alam namin kaming dalawa lang, doon lumalabas ang mga tunay naming damdami. Hindi nagtagal. Hindi na rin namin itinago. Hindi na rin ako nagkunwari. Siya ang boyfriend ko. Diretso kong sinabi. Walang paliwanag. Walang paghingi ng permiso. At sa unang pagkakataon, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Marami ang nagulat. Marami ang hindi naniwala. At mas marami ang humusga. Abogada, pumatol sa driver. Ang tanda na niya. Sa mas bata pa siya pumatol. Sigurado ba siya dyan? Yan lang ang mga naririnig ko noon. At oo, sigurado ako. Kasi sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang hindi tumingin sa akin bilang titulo, bilang pangalan, bilang status. At sa kabila ng lahat, masaya ako. Totoong masaya. Lumipas pa ang mga buwan at dumating sa punto na hindi na siya umuwi sa kanila, kundi sa akin na, sa bahay ko, sa buhay ko. Simple lang ang pagsasama namin. Walang bonggang dates, walang sosyal na gala, pero puno ng totoo. At hindi nawawala sa amin ang init ng pagsasama namin. Mga bagay na hindi ko man lang naranasan sa dati kong asawa. Hindi ko lubos akalain na marami pa pala akong matututunan sa buhay. Akala ko, sapat na ang tamang ipinakita ko. Akala ko, kapag pinili mo ang isang tao laban sa mundo, iyon na ang pinakamahirap. Pero mali ako. Kasi may mas mabigat pa palang laban. Yung laban, kapag ikaw na mismo ang nanghihina. Nagsimula sa simpleng pagkapagod. Akala ko, normal lang. Sanay naman ako sa puyat, sa stress, sa halos walang pahinga. Pero iba to. Yung tipong kahit kagigising mo lang, pagod ka pa rin. Yung kahit nakaupo ka lang, parang bibigay na ang katawan mo. Mahal, magpa-check up ka na.
Sabi ni Norman, isang gabi. Nasa sala kami noon. Nakahiga ako habang siya tahimik na nagmamasi. Wala to, mahal. Napagod lang siguro ako. Sagot ko. Umiling siya. Mahal, nag-aalala na ako. Hindi ka naman ganito dati. Huwag kang mag-alala, mahal. Ayos lang naman ako eh. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng hiri, bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Nagising nila ako. Nasa ospital na ako. Pagmulat ko ng mata, si Norman agad ang nakita ko. Salamat sa Diyos. Gising ka na, mahal. Mahina niyang sabi. Parang nabunutan ng tinik. Anong nangyari? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Saglit siyang tumingin sa akin. Parang nag-iisip kung paano sasabihin. May problema sa katawan mo, mahal. Kailangan ka pang obserbahan. Sabi ng doktor, kailangan mo ng gamutan at kailangan mo rin magpahinga. Pahinga. Isang salitang matagal ko nang hindi pinapansin. Pero simula noon, nagbago ang mundo ko. Hindi na ako yung abogadong laging nasa korte. Hindi na ako yung babaeng kontrolado ang lahat. Naging pasyente ako. Mahina. Umaasa. At doon ako natakot. Hindi sa sakit, kundi sa posibilidad. Naiiwan ako ng taong mahal ko. Mahal. Tawag ko sa kanya. Ano yun, mahal? May masakit ba sa'yo? Wala, mahal. Pero pwede kang umalis kung gugustuhin mo. Napatigil siya. Ano? Napaiwas ako ng tingin. Hindi na ako tulad ng dati. Hindi na ako makapagtrabaho. Hindi na ako yung babaeng nakilala mo. Tahimik. Mabigat. Tapos marahan niyang hinawakan ng mukha ko. Pinaharap niya ako sa kanya. At kailan kita minahal dahil sa trabaho mo? Napatitig ako sa kanya. Mahal, minahal kita dahil ikaw ka. Hindi dahil sa kaya mong ibigay. Sambit niya. Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa emosyon. Pero wala na akong silbi. Bulong ko. Umiling siya. At kailan ka pa naging walang silbi, mahal? Kahit anong sabihin mo, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Niyakap niya ako. At sa yakap na yun, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, siya ang naging sandalan ko. Siya ang gumigising ng maaga para ihanda ang mga gamot ko. Siya ang nagbabantay kapag hindi ako makatulog. Siya ang sumasalo sa mga sandaling gusto ko nang sumuko. Hindi na siya yung driver ko. Hindi na siya yung lalaking mas bata sa akin. Sa mga panahon na yon, siya ang naging lakas ko. At doon ko na-realize, hindi lahat ng pagmamahal sinusukat ng ganda ng simula. Minsan, nasusukat ito sa panahong wala ka nang maibigay, pero pinipili ka pa rin. Hanggang sa unti-unti, nagsimula akong gumaling. Hindi mabilis, hindi madali, pero may dahilan na akong lumaban. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Yung babae na dati, takot magmahal, takot masaktan, at higit sa lahat,
Takot mawalan ng kontrol. Ngayon, kusang loob na sumusugal. Lumipas sa mga buwan. Unti-unti akong bumalik sa lakas ko. Hindi na kasing bilis ng dati. Hindi na kasing agresibo sa trabaho. Pero mas maingat. Mas may balanse. Natuto akong huminto. Natuto akong makinig sa katawan ko. At higit sa lahat, natuto akong pahalagahan ang mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Isa na doon, si Norma. Isang umaga, habang magkatabi kaming umiinom ng kape sa terrace, napatingin ako sa kanya. Simple lang siya, pero siya yung lalaking nanatili noong wala na akong may bigay. Anong iniisip mo? Tanong niya. Napangiti ako. Iniisip ko kung paano nagbago ang buhay ko. Tungkol sa akin. Pabirong sagot niya. Hindi lang tungkol sa'yo, kundi tungkol din sa akin. At kung paano ako naging mas totoo dahil sa'yo. Tahimik siya. Nakikinig. Gaya ng dati. Alam mo ba, akala ko noon, sapat na yung success. Sapat na yung may pangalan ka. May pera ka. May respeto ka. Pero mali ako. Tumingin ako sa kanya. Dahil kahit anong taas ng narating ko, mag-isa pa rin ako. Hinawakan niyang kamay ko. Hanggang sa dumating ka. At tinuruan mo akong tumawa uli. Magmahal uli. At maging babae uli. Napangiti siya. Hindi naman kita tinuruan. Nandyan na yan. Nakalimutan mo lang. At doon ko na-realize. Tama siya. Hindi niya ako binago. Hindi niya ako inayos. Hindi niya ako iniligtas. Pinili lang niya akong mali. Kahit hindi ako perpekto. At ako, pinili ko rin siya. Sa kabila ng agwat. Sa kabila ng sasabihin ng iba. Sa kabila ng takot. Mahal. Tawag ko. Ano yun, mahal? Kung babalik man ako sa dati, sa panahon na iniwan ako ng asawa ko, at kung may chance akong baguhin ang lahat, hindi ko yun babaguhin. Napatitig siya sa akin. Sigurado ka? Tumawa ko. Dahil kung nangyari yun, hindi kita makikilala. Yumakap siya sa akin. Maigpit. Parang ayaw akong makawalan. At sa yakap na yun, alam kong tama ang pinili ko. Hindi perpekto ang kwento namin. Maraming nagtanong. Maraming humusga. At sigurado ako, hanggang ngayon, may mga hindi pa rin nakakaintindi. Pero alam nyo, hindi naman nila kailangan maintindihan. Kasi sa unang pagkakataon, hindi ako nabubuhay para sa imahe. Hindi ako nabubuhay para sa expectation. Nabubuhay ako para sa sarili ko at para sa taong pinili kong mahalin. Minsan, ang tunay na pag-ibig, hindi mo makikita sa mga taong tama sa paningin ng iba. Hindi rin ito laging dumarating sa tamang panahon o sa tamang paraan. Pero kapag dumating ito, hindi mo kailangan ipaliwanag. Hindi mo kailangan ipaglaban sa lahat. Ang kailangan mo lang ay maging totoo sa sarili mo. Dahil sa huli, ang pagmamahal na pipiliin mo, ang siya ring bubuo sa'yo. At ako, hindi na ako yung babaeng iniwan. Ako na yung babaeng minamahal ngayon.
At sa pangalawang pagkakataon, binigyan ako ng Diyos ng taong makakasama ko habang buhay. At ito ang kwento ko. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagala. Sheila.